kasaysayan ng Inikbulan Fundamental Baptist Bible Church. Noong unang panahon, taong 1900s, panahon ng Amerikano dito sa Inikbulan, ay mayroon ng mga Kristiyanong samahan ng mga Presbyterian na nangangaral sa lugar na ito. Ngunit, hindi nila naituro ng malinaw ang patungkol sa tunay na kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Hesus. Taong 1947, dumating sa Inikbulan ang mangangaral na si Pastor Simeon Manalo. Hatid niya ang aral ng kaligtasan na naaayon sa Biblia. Marami sa mga tao ang nag-alangan na makinig at tanggapin ang kanyang dalang turo. Ngunit di rin nagtagal ay tinangkilik na rin ito ng mga taga-Inikbulan. Ang mga naunang nakakilala sa Panginoon ay sina Ginoong Pedro Ilagan, Ginoong Cipriano Castillo, Ginoong Filomeno Marasigan. Nagtuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral sa salita ng Diyos at paglagong Kristiyano kasama si Pastor Manalo hanggang sa sila ay nagdesisyong sumunod sa tubig ng bautismo. Nagpatuloy ang pangangaral ni Pastor Manalo, kaya't ilan pang kapatiran sa Inikbulan ang nadagdag gaya ng pamilya nina Ginoong Vicente Castillo, Ginoong Bartolome Castillo, Ginoong Victoriano Ilagan, Ginoong Venancio Ilagan, Ginoong Rufo Ilagan, Ginoong Dionisio Buhat, Ginang Mamerta Ilagan, Ginoong David Ilagan, Ginoong David Gonda, Ginoong Casiano Marasigan, Ginoong Esteban Castillo, at ang magkapatid na sina Binibining Maria Ilagan at Ginang Jacinta Macanas. Sa patuloy na pagdami ng mga mananampalataya sa Inikbulan, ay dumulog si Pastor Manalo sa mga Amerikano ng lupa upang pagtayuan ng simbahan at ito naman ay kanilang pinagbigyan. Naging masipag at matiyaga si Pastor Manalo sa pangangaral ng Ebanghelyo kaya't nangailangan siya ng katuwang sa gawain sa katauhan ni Pastor Francisco Bisco. Dumating ang taunang ministerial na pagpupulong noong December 31, 1949. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga miyembro sa loob ng pagpupulong na naging daan upang mabuksan ang isang panibagong gawain sa Ilaya. Unang araw ng Enero taong 1950, isa-isa silang nagtungo sa tahanan ni Mamay Inong at sila'y nagtatanungan kung ano ang nararapat nilang gawin at kanilang napagpasyahan na ituloy na lamang ang gawain sa Ilaya. Tinawag nila si Pastor Bisco bilang kanilang pinakaunang manggagawa. Voluntaryong ibinahagi ni na Mamay Inong at Nanay Misyang ang kanilang tahanan upang pansamantalang pagdausan ng pananambahan. Sa patuloy na pananalangin ng mga kapatiran ay kanilang napagpasyahan na magkaroon na ng bagong bahay-sambahan. Wala mang sapat na pondo ay naisakatuparan ito sa biyaya ng Panginoon. Ibinahagi ni kapatid na Idong ang kalahati ng lupa na ngayon ay kinatatayuan ng simbahan at ang kalahati naman ay nabili kay Mamay Ukto mula sa mga salapi na kanilang pinagambagan. Upang maitayo ang gusali ay humiram sila ng mga materyales sa Tantao Lumber Supply sa Batangas City. Lahat ay nagkaloob at nagtulong-tulong upang maitayo ang bahay-sambahan at pinangalanang Iglesia Baptista Fundamental sa Inikbulan. Disyembre 31, 1959, nang natapos na maisulat at mapagkasunduan ang mga alituntunin at patakaran ng iglesia sa pangunguna ni Pastor Pedro Angkahan, katuwang ang mga diakono at opisyales ng simbahan. Ginamit ang dokumentong ito upang maparehistro ang iglesia sa SEC sa pangalang Iglesia Baptista Fundamental sa Inikbulan Incorporada. Sa paglipas ng panahon, ay ginamit naman ang Ingles na pangalang Inikbulan Fundamental Baptist Church o IFBBC sa kasalukuyan. Nagpatuloy na lumago ang gawain sa Ilaya sa biyaya ng Panginoon. Masikap at matapat na nakikibahagi ang bawat isa sa mga ministeryo ng iglesia gaya ng worship service, Sunday school, gospel hour, prayer meeting at pag-aawitan tuwing Biyernes na kung tawagin ay Friday Singspiration. Marami ring mga mangangaral mula sa Association of Baptists
for World Evangelism ang pumunta dito upang tumulong sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nagkaroon rin ng maraming conferences tulad ng sa Association of Baptist Churches in Luzon at Keswick Conference na maihahalin tulad sa youth camp. Ginanap ito sa mga bakanting lote ng ilang kapatiran na tinayuan naman ng malalaking tolda. Ang IFBBC rin ang isa sa mga naunang iglesia na naging bahagi sa pagkatatag ng SIBFK taong 1958 sa pangunguna ni Pastor Angkahan. Nagkaroon ng pagmimisyon sa mga karatig barangay gaya ng Durungaw na ngayon ay isa ng matatag na iglesia, ang Charity Baptist Church. Sa panahon ni na Pastor Rafael Lubaton at Pastor Evihildo Lamitar ay nabuksan ang mga gawain sa Kalumpang, Sabang, Ibaan, San Roque at San Luis kung saan sina Pastor Rodrigo Gabilo at Ginang Esther Ilagan ang nagmisyon. Ngayon ay isa na rin itong iglesia, ang Word of Life Baptist Church, sa pangunguna ni Pastor Rizalito Gabilo. Dumating ang panahon na ang ilan sa mga kapatiran ay nanirahan sa Maynila at kaunti lamang ang mga natira sa iglesia, ngunit hindi ito naging hadlang upang sila ay magpatuloy. Sila ay ginamit ng Panginoon sa mga gawain sa Maynila, gaya ng pamilya ni Ginoong Inte sa Quezon City, Ginoong Tolme sa Pasig at Ginoong Panoy sa Makati. Ang pamilya naman ni Ginoong Idong ay sa Marikina at naging katuwang ni Pastor Genovevo Lubaton sa gawain doon. Ang pamilya ni Ginoong Pilo ay sa Pasig at naging katuwang din ni Pastor Manuel Badar sa Cainta. Nagkaroon din ng panahon na walang pastor sa IFBBC, ngunit sa pagtutulungan ng bawat isa ay tumuloy ang gawain gaya ni na kapatid na Idong at Pilo na linggo-linggong umuuwi ng Inikbulan upang manguna sa iglesia. Ilan ding mga pastor mula sa BBSI ang voluntaryong tumulong, kaya't sa biyaya ng Panginoon ay nagpatuloy na sumulong ang gawain sa IFBBC. Marami rin sa mga miyembro ng iglesia na nag-aral sa BBSI ang nanguna sa mga gawain gaya ni na Pastor Florentino Castillo at Ginang Rebecca Ilagan. Taong 1970s at 1980s ay nagpatuloy na lumawak ang gawain at ilan pang mga manggagawa ang ginamit ng Panginoon sa IFBBC. Naging malaking ministeryo ng iglesia ang maibahagi ang salita ng Diyos sa mga paaralan ng barangay mula sa elementary at high school. Mas pinagtibay pa ang ibang mga ministeryo ng iglesia gaya ng DVBS, mga programang musika tulad ng I Am God's Project, Kids Praise, Salty's Calamity, kantata at iba pa. Mas lalong napaganda ang gusali at pasilidad ng iglesia. Naipagawa rin ang bahay para sa mga pastor, ganon din ang mga silid na ginagamit tuwing Sunday School. Nadagdag din sa mga pasilidad ng iglesia ang kusina, maayos na palikuran, sariling patubig at maayos na daloy ng kuryente. Nagpatuloy ang paglawak ng gawain sa IFBBC taong 1990s. Ang mga anak na iglesia ay nanganak pang muli ng mga gawain mula sa Lian, San Piro, Calaca, Balayan, Lobo, Bauan, Ibaan, Batangas City na umabot pa hanggang Mindoro. Upang matugunan ang pangangailangan sa transportasyon ay nanalangin at ipinagkaloob ng Panginoon sa iglesia ang isang Ford Fiera sa pangunguna ni Pastor Aser Lagan. Nagsilakihan na rin ang mga anak ng kapatiran. Sila'y nakakilala sa Panginoon at sumunod sa tubig ng bautismo.
Patuloy ding nadisipulo ang mga bagong mananampalataya. Naging aktibo ang mga departamento sa loob ng iglesia gaya ng laymen, womiso, young adult at mga kabataan na tinawag na Achievers for Christ sa pangunguna ni Pastor Mario Petilos at Sister Margie Sarmiento. Sa biyaya ng Panginoon ay mas nadagdagan pa ang mga naligtas at naging miyembro sa IFBBC. Dumating ang ika-20 siglo nang ipinagdiwang ng IFBBC ang ika-50 ginintuang anibersaryo nito. Tunay na ang biyaya at dakilang katapatan ng Panginoon ay patuloy na naranasan sa iglesia. Mas lalong naging aktibo ang bawat kapatiran sa pangunguna ni na Pastor Bernard Horiondo at Pastor Jiffy Paliones. Nabuksan ng isang magandang gawain sa paaralan na kung tawagin ay Campus Ministry, kung saan mayroong Bible study at fellowship sa mga mag-aaral. Naging maganda ang resulta ng gawaing ito at ilan sa mga bunga ng gawaing ito ay sumunod sa tawag ng Panginoon upang magpastor at Bible woman na nagpapatuloy sa paglilingkod hanggang sa kasalukuyan. Taong 2010 ay nagpatuloy na lumago ang mga ministeryo ng IFBBC lalo sa gawaing misyon sa pangunguna ni Pastor Gianpaolo Manalo. Mas dumami ang mga Bible studies at campus ministries. Ilang youth camps din ang naisagawa para sa paglago ng kanilang pananampalataya. Nagkaroon ng outreach ministry tuwing Sabado sa Muzon, Kupang, Asis, Kalumpang at iba pang mga karatig barangay. Isang magandang gawain ng iglesia ang pagkakaroon ng mission exposure sa Bicol, Kalinga, Tingloy, Dagupan at iba pa upang mangaral ng Ebanghelyo, ganun din ang pangangaral ng salita ng Diyos sa mga kumpanya. Naging aktibo rin ang iglesia sa mga gawain sa komunidad at sangguniang barangay kung saan naibahagi ang salita ng Diyos. Isa rin ang IFBBC sa naging katuwang ng lokal na pamahalaan para sa programang espiritual at moral na rehabilitasyon ng mga napasama sa ilegal na droga. Ilan pang mga pagpapalang pisikal ang nadagdag sa iglesia gaya ng pagkakaroon ng baptisteri at panibagong sasakyan. Ginagamit ng bawat isa ang kanilang buhay at lakas sa paglilingkod sa Panginoon sa iba't ibang ministeryo ng iglesia. Nagpatuloy ang mga gawaing misyon sa iba pang lugar tulad sa Batangas City na ngayon ay isa na ring iglesia, ang Light of the World Christian Church sa pangunguna ni Pastor Jayan Manalo. Taong 2018 nang muling nagbalik sa IFBBC si Pastor Jiffy Paliones. Mas lalong napagbuti ang music ministry ng iglesia. Nadagdagan ang IFBBC ng iba't ibang programa patungkol sa musika gaya ng instrument at voice lessons. Ito ay naging daan upang mas marami pang kabataan ang madala sa Panginoon.
Nagkaroon din ng taunang konsyerto at kantata kung saan mas lalong nagamit ang espiritual na kaloob ng bawat isa sa musika. Sa patuloy na pagpapalawak ng Panginoon sa kanyang gawain, ay patuloy din siyang nagdagdag ng mga mananampalataya sa iglesia. Sa pagsisimula ng taong 2020 ay maraming pagsubok ang naranasan ng karamihan gaya ng pagputok ng Bulkang Taal. Agarang tulong ang ibinigay ng iglesia sa mga naapektuhan ng sakuna, katuwang ang ibang iglesia at lokal na pamahalaan. Nagsilbi ring evacuation center ang IFBBC para sa mga pamilyang iniwan ang kanilang tahanan dulot ng kalamidad. Dumating ang panahon ng pandemya at sinubok nito ang karamihan. Ang nakasanayang paraan ng paglilingkod ay nalimitahan bunga ng paghihigpit para sa seguridad ng kalusugan. Sa kabila ng mga hamon na ito, wala mang sapat na pinagkukunan o mga angkop na kagamitan ng iglesia, ay nagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Nagkaroon ng online ministries para sa worship, Bible studies, fellowship ng laymen, womiso, youth at mga bata na kung tawagin ay kiddos. Lahat ng ito ay ginamit ng Diyos upang maabot ng kanyang salita ang bawat isa. Naging bahagi rin ang iglesia sa pamimigay ng mga ayuda upang makatulong sa kapwa. Patuloy ang pagbuhos ng Panginoon ng mga biyaya na kahit sa gitna ng pandemya ay nasimulan ang pagpapatayo ng isang bagong istruktura. Muli rin na isaayos ang rehistro ng iglesia sa SEC at dito ay ginamit ang bagong pangalang Inikbulan Fundamental Baptist Bible Church Incorporated. Sa kasalukuyang panahon ay masiglang nagpapatuloy ang mga mananampalataya ng IFBBC sa mga ministeryo tulad sa komunidad at gawaing misyon sa Santa Teresita, San Jose, Kalumpang, Kupang at Gawad Kalinga Village. Sa biyaya ng Panginoon, dahil sa lumalawak na gawain ay ipinagkaloob niya sa iglesia ang isang bagong sasakyan na nagagamit lalo na sa pagmimisyon. Patuloy ang pagsisikap ng bawat isa sa iglesia na mapalawak ang kaharian ng Diyos. Patuloy naman ang pagbuhos ng Panginoon ng kanyang mayamang pagpapala sa material na bagay lalo na sa espiritual. Tila napakabilis na lumipas ang 75 na taon sa IFBBC na parang kahapon lang ay nagtipon ang mga mananampalataya ng Ilaya sa bahay ni Mamay Inong. Di nila batid ang hinaharap, ngunit alam natin kung sino ang humahawak nito. Tanging sa biyaya lamang ng Panginoon na nakarating ang bawat isa sa ngayon at tunay na ang nararapat gawin ng isang Kristiyano ay umasa, magpasakop at magpatuloy sa Kanya. Sadyang kainam na magkaroon ng matatag na pananampalataya, isang pangmatagalang legasiya sa panghabang panahon. Sa Diyos lamang ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. IFBBC at 75. Enduring Faith, Lasting Legacy.